Ipinagkanulo, ibinenta, itinapon na parang basurang walang halaga. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Isabela. Habang ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nagpapakasasa sa karangyaan, marahas na hinubad sa kanyang daliri ang singsing na sagisag ng kanilang mga panata. Ngunit mula sa abo ng pighati, isang bagong Isabela ang isisilang. Hindi na siya ang tupang iiyak sa isang tabi. Siya ang magiging lobo. Paano babangon ang isang babaeng inagawan ng lahat? Huwag kang mag-alala, Mama. Si Paulo, mahina yon. He's too soft. Madali lang siyang paikutin. Ang problema natin ay yung asawa niyang taga-isla. Ang bawat salita ay parang bubog na tumusok sa aking pandinig. Mas matalas pa sa scalpel na hawak ko sa morgue. Nakatayo ako sa likod ng haliging marmol, hindi makagalaw, habang ang bigat ng baunan na hawak ko ay tila naging 1 tonelada. Sa loob nito ay ang paborito niyang adobong manok sa gata. Ang ulam na ipinagising ko ng 4:00 ng umaga para lutuin. Pinaghaluan ko ng pagmamahal, ng pagnanais na sa bawat subo niya ay maramdaman niyang may nag-aaruga sa kanya sa malamig na mundong ito. Hindi ko nabitawan ang baunan. Sa halip, humigpit ang kapit ko rito, sapat para mamuti ang mga buko ng aking daliri. May bumara sa aking lalamunan at ang mabangong amoy ng gata at manok na kanina lang ay nagpapaalala sa akin ng tahanan. Ngayon ay tila lason na sumisikil sa aking paghinga. Narinig ko ang mga yabag ni Ricardo papalapit. Mabilis kong pinahid ang isang butil ng luha na hindi ko namalayang pumatak at humarap na may pilit na ngiti. "Oh, Belle, andyan ka pala. Papasok na si Kuya?" Ang nangiti niya ay kasing perpekto ng pagkakaplansa ng kanyang mamahaling polo, ngunit ang mga mata niya ay kasing lamig ng sahig na marmol na tinatapakan ko. Tumango lang ako, hindi magawang magsalita. Iniabot ko sa kanya ang baunan ni Paulo. "Pakibigay na lang. Baka malate pa ako sa trabaho." "Sure. Thanks for this," sabi niya, sabay kindat, na para bang kasabwat kami sa isang lihim na laro. Ang hindi niya alam, ang laro niya ay nakasakit na. Sa biyahe papunta sa trabaho, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita niya. Asawa niyang taga-isla. Taga-isla. Iyon ang tingin nila sa akin. Gaano man karaming libro ang basahin ko, gaano man kataas ang propesyong narating ko, sa mata ng mga Cruz, ako ay mananatiling isang taga-kamotes na naligaw sa kanilang palasyo. Isang problema. Sa loob ng forensic laboratory, ang pamilyar na amoy ng chemical at ang malamig na simoy ng aircon ay bahagyang nagpatahimik sa nagwawala kong kalooban. Dito, ako si Dr. Isabela Montoya Cruz. Dito ang opinyon ko ay may bigat. Dito nirerespeto ako. Isinantabi ko ang sakit at ibinuhos ang sarili sa mga tissue sample at microscope. Sinubukan kong ibaon ang sarili ko sa mundo ng siyensya, kung saan ang lahat ay may lohikal na paliwanag. Ngunit may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Isang matinis na tunog mula sa telepono sa aking mesa ang bumasag sa aking konsentrasyon. Isang numero na hindi rehistrado sa aking contacts. "Hello, Dr. Montoya Cruz speaking." "Ma'am, this is Police Officer Reyes," sabi ng boses sa kabilang linya. Formal at walang emosyon. "Kinukumpirma ko lang po, asawa po ba kayo ni Mr. Paulo Cruz?" Kumunot ang noo ko. "Yes, ako nga." "Bakit?" Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Isang katahimikan na naghudyat ng isang paparating na bagyo. "Ma'am, kailangan niyo pong pumunta sa Grand Alaya Hotel. Ang asawa niyo po, he was found in his room." Ang tibok ng puso ko ay tila isang tambol na binubugbog ng walang tigil. "Found? Anong ibig mong sabihin? Na-aksidente ba siya? Anong nangyari?" Humugot ng malalim na hininga ang pulis bago binitawan ang mga salitang guguho sa buong pagkatao ko. "Ma'am, wala na po siya. Natagpuan po siyang walang buhay." Ang telepono ay bumagsak mula sa aking kamay. Ang tunog ng pagtamaan nito sa sahig ay hindi ko narinig. Ang ingay sa paligid ko ay nawala.
Napalitan ng isang ugong sa loob ng aking tainga. Tila umikot ang buong laboratorio. Ang mga test tube at beaker ay naging isang malabong imahe na lang. Ang unang sampal kaninang umaga ay masakit. Pero ito ay isang suntok na hindi lang tumama sa aking mukha, kundi bumaon hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa Grand Alaya Hotel. Ang alam ko lang, ang tanging nagpapatakbo sa mga paa ko ay ang desperadong pag-asang sana nagkamali lang sila. Sana, ibang Paulo Cruz ang tinutukoy nila. Pero sa harap ng Hotel Suite 712, ang katotohanan ay isang pader na hindi ko kayang tibagin. Hinarang ako ng mga pulis sa may pinto. Sa loob, nasilayan ko ang mga kumikislap na ilaw ng kamera ng mga investigador. "Let me in! Asawa niya ako. I need to see him." Pagpupumilit ko, ang boses ko ay basag at nanginginig. "Pasensya na po, ma'am. Hindi pa po pwede," sabi ng isang pulis. At mula sa likod nila, lumitaw si Ricardo. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara, walang bakas ng kahit anong pighati. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong dumi na nakakalat sa kanyang malinis na pasilyo. Tinaas niya ang kanyang kamay, isang senya sa mga pulis. At sa isang malamig, pinal na tono, sinabi niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa akin. "Hindi ka pwedeng pumasok. Utos ng pamilya." Ang pintong isinara sa aking harapan sa hotel ay siya ring pintong bumungad sa akin sa kapilya. Isang pinto ng karangyaan na nagsasabing hindi ako kabilang. Sa loob, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga puting lila. Isang halimuyak na dapat sana'y nagbibigay dangal sa namayapa. Ngunit para sa akin, ito'y nakakasakal. Ang sahig ay makintab na parang salamin, sumasalamin sa mga taong nakasuot ng itim na damit na nagkakahalaga ng higit pa sa buong kabuhayan ng pamilya ko sa kamotes. Nagbubulungan sila at sa bawat sulyap na ipinupukol nila sa akin, nararamdaman ko ang kanilang paghusga. Para akong isang multo sa burol ng sarili kong asawa. Si Paulo, nakahimlay siya sa isang kabaong nagawa sa pinakamahal na kahoy na papalibutan ng mga bulaklak na hindi niya kailanman nagustuhan. Mas gusto niya ang amoy ng dagat, ang simpleng bulaklak ng gumamela sa aming bakuran. Ito ay isang palabas, isang produksyon na dinidirehe ng pamilya Cruz para sa kanilang mga manonood. Sinubukan kong lumapit. Bawat hakbang ay tila may bigat na kadena. Ngunit bago ko pa man maabot ang kabaong, ang anino ni Doña Felicidad ay humarang sa aking daraanan. Hindi niya ako tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa malayo na para bang isa akong hangin na dumaan at sa isang boses na sapat na lakas para marinig ng mga taong malapit. Binitiwan niya ang kanyang hatol. "Huwag mong dungisan ang alaala ng anak ko." Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal sa harap ng maraming tao. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ang mga matang nakatutok sa akin, ang mga bulungang lumakas. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang sakit ay masyadong malalim para iluha. Sa kabilang dako ng kapilya, si Ricardo ang bida. Magaling siyang umarte. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng pighati at katatagan habang kinakausap niya ang mga bisita at ang media. Narinig ko ang ilan sa kanyang mga sinabi. "My brother, he had his demons but he had a good heart. This was a tragic, regrettable mistake." Isang pagkakamali. Ganoon na lamang nila isinara ang libro ng buhay ng kapatid niya. Ganoon na lamang nila dinungisan ang pangalan ng asawa ko. Nang umatras ako patungo sa isang sulok na walang nakakakita, isang mainit na kamay ang humawak sa aking braso. Si Aling Teresita, ang matandang kasambahay na nag-alaga kay Paulo mula pagkabata. May inabot siya sa aking nanginginig na kamay
isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit may kasama itong takot nang sumulyap siya sa direksyon ni Ricardo. Magpakatatag ka, Hija, bulong niya bago mabilis na umalis. Iyon ang unang patak ng kabaitan sa gitna ng isang karagatan ng kalupitan. Ang init mula sa baso ay gumapang sa aking mga daliri, ngunit hindi nito kayang abutin ang namamanhid kong puso. Ang katahimikan sa aking sulok ay binasag ng isang tikhim, isang lalaking nakasuot ng itim na suit na may hawak na leather briefcase ang nakatayo sa aking harapan. Hindi ko siya kilala. "Mrs. Cruz?" tanong niya. Tumango ako. "Ako si Attorney De Villa, ang abogado ng pamilya Cruz." May kinuha siya mula sa kanyang briefcase, isang folder na puno ng mga dokumento. Nakita ko ang isang nakahilerang telepono sa kamay ng isang babae sa di kalayuan. Ang screen nito ay nagpapakita ng headline mula sa isang news website. Malinaw kong nabasa ang mga salita. Kahit malayo, Doanhan Paulo Cruz na tagpuang patay dahil sa drug overdose, may kasamang babae. Ang hangin ay tuluyang nawala sa aking mga baga. Ang ulat ng pulisya, ang mga salita ni Ricardo, ang headline, lahat ay magkakakonekta. Isang perpektong plano para wasakin hindi lang ang buhay ni Paulo, kundi pati na rin ang kanyang alaala. Pinapaabot ng pamilya ang kanilang pakikiramay, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. At dahil sa kanilang pagmamalasakit sa iyong kinabukasan, nag-alok sila ng isang kasunduan. Inilatag niya ang isang dokumento sa maliit na mesa sa tabi ko, isang settlement agreement. Sa itaas ay isang halaga na may napakaraming zero, sapat na para bilhin ang buong isla kung saan ako lumaki. At sa ibaba ang mga kondisyon. Nakatakda doon na tatanggapin ko ang pera bilang tulong mula sa pamilya. Bilang kapalit, isusuko ko ang lahat ng aking karapatan bilang asawa. Hindi ako pwedeng mag-request ng panibagong investigasyon o autopsy. At ang pinakamatindi sa lahat, kailangan kong lisanin ang Cebu sa loob ng 1 linggo at hindi na kailanman babalik. Ito ay hindi tulong. Ito ay isang bayad para sa aking pananahimik, isang presyo para sa pangalan ng aking asawa, isang pambili sa aking dignidad. Hindi ko na binasa ang mga sumunod na salita sa kasunduan. Hinawakan ko ang papel sa magkabilang dulo at sa isang mabilis at desididong galaw, pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel, bagamat mahina, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng kapilya. Nagulat ang abogado. Ang kanyang propesyonal na maskara ay bahagyang nabakbak. Nagpakita ng pagkainis. "Mrs. Cruz, I suggest you reconsider." Hindi nabibili ang dignidad, attorney. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat na bakal. At lalong hindi nabibili ang katotohanan. Iniwan ko siyang nakatulala. Hawak ang 2 piraso ng kanilang alok. Sa paglakad ko palabas ng kapilya, naramdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin, lalo na ang mga mata ni Ricardo. Hindi na ako ang babaeng taga-isla na kaya nilang tapak-tapakan. Ang babaeng lumabas sa pinto ng kapilyang yon ay isang byuda. Oo, ngunit isa ring forensic pathologist na may misyon. Kinabukasan, sa halip na magkulong at umiyak, dumiretso ako sa presinto ng pulisya. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay sumalubong sa akin. Hinarap ko ang desk officer na may halong pagkabagot sa mukha. "Nandito ako para humingi ng kopya ng official autopsy report ni Paulo Cruz." Sabi ko, ang boses ko ay matatag. "Ako si Isabela Montoya Cruz, ang legal na asawa." Tinaasan ako ng kilay ng pulis. "Tapos na ang kaso, ma'am. Nare-release na ang findings." Karapatan ko, sa ilalim ng batas, na magkaroon ng kopya ng lahat ng dokumento. Giit ko. Matapos ang ilang minutong paghihintay at halatang pag-aatubili, inilapag niya sa aking harapan ang isang manipis na folder. Minadali.
Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ko. Dinala ko ito sa aking opisina, sa aking santuwaryo, sa malamig na laboratorio, kung saan ang katotohanan ay hindi kayang itago ng pera o kapangyarihan. Inilatag ko ang mga papel sa aking mesa. Binasa ko ang bawat salita. At doon, nakita ko ang mga butas. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay hindi tumutugma sa livor mortis na nakasaad. Ang pangingitim ng balat sa ilang bahagi ng katawan matapos mamatay. Kulang ang toxicology report. Tanging mga karaniwang droga lamang ang sinuri. Isang bagitong mediko-legal ang pumirma, hindi isang veteranong pathologist. Ang kamay na nanginginig sa burol kanina ay ngayon, matatag at walang alinlangan. Kumuha ako ng pulang ballpen at binilugan ang bawat pagkakamali, bawat inconsistency, bawat shortcut na ginawa nila. Isang alaala ang biglang pumasok sa aking isip. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, umuwi si Paulo na may mabigat na balikat at pagod sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang init nito ay tila naghahanap ng kanlungan. Gusto ko nang umalis dito, Belle. Bulong niya. Ang kanyang tingin ay nakatanaw sa malayo. Uwi na tayo sa Camotes. Mamuhay tayo ng simple, malayo sa lahat ng gulo dito. Hindi ko siya naintindihan noon. Ngayon, ang mga salita niya ay parang mga piraso ng puzzle na nagsisimulang magkabit-kabit. Nabalik lamang ako sa kasalukuyan nang tumunog ang aking telepono. Isang luma at pinagkakatiwalaang kasamahan mula sa isang pribadong laboratorio. Si Rico. Siya ang tinawagan ko kanina, gamit ang isang pakiusap na alam kong mahirap tanggihan. Belle, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mahina at maingat. Rico, may nakita ka ba? Nag-atubili siya. Belle, sigurado ka ba rito? Delikado to. Please, Rico. Para kay Paulo. Isang malalim na buntong hininga. Nag-run ako ng full panel toxicology sa blood sample na binigay mo. Negative siya sa lahat ng common street drugs. Pero nag-expand ako ng search para sa mga rare compounds. Muli siyang tumigil. Belle, may nakita ako. Hindi ito ordinaryong droga. May bakas ng succinylcholine sa dugo niya. Succinylcholine. Isang mabisang muscle relaxant. Isang gamot na ginagamit sa mga operasyon para pansamantalang paralisahin ang isang pasyente. Sa sapat na dosis, paralisado nito ang lahat ng kalamnan, kasama na ang diaphragm. Ang biktima ay hindi na makakahinga. Mamamatay siya sa suffocation, ngunit ang puso niya ay titigil na parang natural na atake. Walang bakas ng sakal, walang senyales ng paglalaban, isang perpektong pagpatay. Ang malamig na hangin sa laboratorio ay tila lalong lumamig. Ito na ang ebidensya. Hindi namatay si Paulo sa aksidente. Pinatay siya. Nanginginig ang kamay ko habang idinidayal ang numero ng police chief ng Cebu City. Nang sa wakas ay sumagot siya, ipinaliwanag ko kung sino ako at kung ano ang natuklasan ko. Isang tawa ang narinig ko sa kabilang linya. Isang tawang mapanghamak. Mrs. Cruz, case closed na. Huwag mo nang guluhin ang tahimik. Pero may ebidensya ako, Chief. Pinatay ang asawa ko. Ang ebidensya mo ay galing sa isang unofficial test. Walang bigat yan sa korte, sabi niya. Ang tono niya ngayon ay malamig at matigas. Payo ko lang sa'yo, tumigil ka na. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Pagkatapos ay binitiwan niya ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Baka mapahamak ka lang. Ang boses ng police chief ay hindi na umalis sa aking pandinig kahit pa matagal nang tapos ang aming pag-uusap. Nanunuot sa buto ang lamig ng kanyang mga salita. Hindi na yun isang babala, isa yung pangako. Ang sistema na dapat sana'y magbibigay ng katarungan ay siya mismong pader na kailangan kong gibain. Hindi ako mapakali sa laboratorio. Ang lugar na dati aking kanlungan ay tila naging isang kulungan na may mga matang nakamasid. Nagpasya akong umuwi. Ngunit anong tahanan ang aking uuwiiyan? Ang bahay ng mga Cruz ay teritoryo ng kaaway.
At ang apartment na tinirhan ko bago kami ikasal ay matagal ko nang isinuko. Wala akong pagpipilian. Sa pagpasok ko sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong ako ng nakakabininging katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi mapayapa. Ito ay puno ng mga lihim at hindi sinasabing banta. Dumiretso ako sa aming silid, ang silid namin ni Paulo. Niyakap ko ang isa sa kanyang mga damit. Hinahanap ang kanyang amoy. Hinahanap ang lakas. Ngunit tanging amoy ng kalungkutan ang naroon. Kinabukasan, bumalik ako sa laboratorio ng maaga, dala ang isang bagong determinasyon. Kung ayaw nilang pakinggan ang ebidensya ko, hahanap ako ng paraan para isampal ito sa kanilang mga mukha. Ngunit sa pagbukas ko ng pinto, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa akin. Nabuwal ang mga upuan. Nagkalat sa sahig ang mga basag na beaker at test tube. Ang mga cabinet kung saan ko itinatago ang aking mga file ay nakabukas at ang mga laman ay wari isinabog ng isang buhawi. May pumasok, may naghalughog, at alam ko kung ano ang kanilang hinahanap. Dumiretso ako sa aking mesa. Ang folder na naglalaman ng orihinal na autopsy report at ng mga nota ko na may pulang bilog ay wala na. Kinuha nila ang tanging pisikal na ebidensya na hawak ko. Tinawagan ko ang mga pulis kahit alam kong wala itong patutunguhan. Dumating ang dalawang unipormadong opisyal. Ang kanilang mga galaw ay mabagal at walang gana. Standard procedure lang, Doc. Random robbery lang siguro to. Maraming ganyan ngayon, sabi ng isa, habang sinusulat ang ilang bagay sa kanyang maliit na notepad. Hindi ito random robbery, mariin kong sabi. Ang kinuha lang nila ay ang mga dokumento ng kaso ni Paulo Cruz. Ito ay isang pagbabanta. Nagkatinginan ang dalawang pulis at sa kanilang mga mata, nakita ko ang utos na huwag makialam. Gagawin namin ang aming makakaya, ma'am. Tatawagan ka na lang namin kung may update. Isang pangakong alam kong hindi nila tutuparin. Nang makaalis na sila, naiwan akong mag-isa sa gitna ng winasak kong santuaryo. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay lumamon sa akin. Napaluhod ako sa sahig at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Paulo, humagulgol ako. Umiyak ako hindi lang dahil sa pighati, kundi dahil sa galit. Galit sa kawalang katarungan. Galit sa aking sarili dahil sa pakiramdam na wala akong magawa. Habang nakaluhod, napulot ko ang isang piraso ng basag na test tube. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Tinitigan ko ito. Isang simbolo ng aking nasirang investigasyon ng aking basag na mundo. Ngunit habang tinititigan ko ito, ang desperasyon ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Maaring winasak nila ang laboratorio ko, maaring kinuha nila ang mga papel ko, ngunit hindi nila makukuha ang nasa isip ko. Hindi nila makukuha ang aking kaalaman. Biglang nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig kong sinagot ito. Hello? Hija, si Teresita to, sabi ng isang pabulong na boses sa kabilang linya. Ang boses ni Aling Teresita ay nanginginig at puno ng takot. Aling Teresita, paano niyo nakuha ang numero ko? Ayos lang po ba kayo? Wala tayong maraming oras, mabilis niyang sabi. Naririnig ko ang mga pinag-uusapan nila. Hija, mag-iingat ka. Galit na galit si Sir Ricardo. Alam ko po, pinagnakawan ang laboratorio ko. Hindi lang yan, Hija. May isa pa. Huminga siya ng malalim. Yung babae? Yung sinasabi nilang kasama ni Sir Paulo sa hotel, buhay siya. Nakita ko siyang kausap ni Sir Ricardo noon bago mangyari ang lahat. Napatayo ako. Ano? Sino siya? Anong pangalan niya? Hindi ko alam ang buong detalye, pero narinig ko ang pangalan niya. Lila Aragon. Isa siyang nurse, Hija. Hanapin mo siya. Baka siya ang susi. Bigla may narinig akong ingay sa kabilang linya. Kailangan ko nang ibaba to. Mag-iingat ka, Isabela. At ang tawag ay naputol
Lila Aragon, isang nurse, ang babaeng nasa hotel. Siya ang nawawalang piraso. Bumalik ako sa mansyon ng mga Cruz ng gabing iyon na may bagong pag-asa. Ngunit may kasama itong mas matinding takot. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa aking silid, naramdaman ko ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig sa aking mga balahibo. Nang nasa tapat na ako ng aking pinto, isang anino ang humakbang palabas mula sa kadiliman. Si Ricardo, nakasandal siya sa pader naghihintay. Ang isang ngisi ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. I heard about what happened to your lab. Sayang naman, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Lumapit siya. Ang kanyang presensya ay nakakasakal. You should be more careful, Belle. Wala akong kinatatakutan. Sagot ko. Kahit ang puso ko ay kumakarera. Ngumisi siya lalo. Good. Dahil dito ka lang. Tandaan mo, isa ka pa ring Cruz at inaalagaan namin ang mga sariling amin. Ang mga salita ni Ricardo ay naging rehas na bakal na hindi nakikita. Inaalagaan namin ang mga sariling amin. Iyon ay isang pangungusap na may dalawang kahulugan, proteksyon at pagbabanta. At sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang bigat ng pangalawang kahulugan. Ang mansyon ng mga Cruz na dati isa lamang malamig na tahanan ay naging isa ng gintong hawla. Bawat galaw ko ay tila may aninong nakasunod. Si Doña Felicidad ay laging nasa sala, nagbabasa ng libro o nag-aayos ng kanyang mga halaman, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging nakasulyap sa akin. Ang mga kasambahay ay umiiwas sa aking tingin, maging si Aling Teresita na dati palihim na nagpapakita ng malasakit ay ngayon, abala at malayo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot. Ang telepono sa bahay ay tiyak na binabantayan. Ang aking laptop, alam kong hindi naligtas gamitin. Ako ay isang bilanggo. Ngunit ang isang bilanggo na may misyon ay mas mapanganib kaysa sa isang malayang taong walang patutunguhan. Kailangan kong mahanap si Lila Aragon. Isang umaga, bumaba ako suot ang aking pinakasimpleng damit. Hinarap ko si Doña Felicidad sa sala. Lalabas po ako sandali. Paalam ko. Sinisikap na panatilihing normal ang aking boses. Tinaasan niya ako ng kilay. Saan ka pupunta? Naubos na po ang gamot ko sa migraine. Bibili lang po ako sa butika. Isang kasinungalingan. Ngunit isang kasinungalingang may katuturan. Tinitigan niya ako ng matagal. Sinusuri kung ako'y nagsasabi ng totoo. Sa huli, tumango siya ng marahan. Huwag kang magtatagal. Ipahahanda ko ang kotse at ang driver. Iyon ang kanilang paraan. Papayagan akong lumabas, ngunit may bantay. Hindi na po kailangan. Magtataksi na lang ako. Gusto ko ring maglakad-lakad. Hindi siya umimik, ngunit nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Alam niyang hindi niya ako pwedeng pigilan ng harap-harapan. Sa paglabas ko ng gate, naramdaman ko agad ito. Ang pakiramdam na pinagmamasdan. Isang itim na kotse na may tinted na bintana ang nakaparada sa kabilang kalsada. Hindi ito umalis. Nang sumakay ako ng taxi, sumunod ito sa amin. Hindi masyadong malapit, ngunit hindi rin nawawala sa paningin. Sa halip na pumunta sa butika, nagpababa ako sa isang public library. Doon, sa isa sa mga luma at mabagal na computer, nagsimula akong maghanap. Professional Regulation Commission, Board of Nursing. Hinanap ko ang pangalang Lila Aragon. Lumabas ang kanyang lisensya, aktibo, ngunit walang address o contact number na nakalagay. Ang tanging impormasyon ay ang ospital kung saan siya huling na-affiliate, Cebu Central Doctors Hospital, isang sinag ng pag-asa. Mula sa library, sumakay ulit ako ng taxi, palikuliko sa mga eskinita para subukang iwala ang itim na kotse. Sa wakas, dumiretso ako sa ospital. Ang pamilyar na amoy ng antiseptic ay sumalubong sa akin. Nagpunta ako sa Human Resources Department. Good morning.
I'm looking for one of your nurses, Leila Aragon. Sabi ko sa babaeng nasa desk. May personal na bagay lang akong kailangan iabot sa kanya. Tiningnan ng babae ang kanyang computer. Kumunot ang kanyang noo. Leila Aragon? Sandali lang po. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin. Pasensya na po. Pero wala na po siya rito. Nag-resign po siya bigla. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Ilang araw lamang matapos mamatay si Paulo. Bigla. May dahilan ba siyang sinabi? Umiling ang babae. Wala po, ma'am. Immediate resignation. Hindi na nga po niya kinuha ang kanyang huling sahod. Isang pader. Isang dead end. Umalis siya. Nagtatago. Natatakot. Bumalik ako sa mansyon na may dalang kabiguan. Ang sinag ng pag-asa kanina ay napalitan ng makapal na ulap ng kawalan ng magawa. Hinahanap ko ang isang multo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mukha ni Paulo, ang banta ni Ricardo, ang takot sa mata ni Aling Teresita, ang pangalang Leila Aragon. Lahat ay umiikot sa aking isipan. Ang mga pulis ay kalaban. Ang pamilya Cruz ay mas malaking kalaban. Mag-isa lang ako. Ngunit ano kung hindi ko na kailangang mag-isa? Bumangon ako at binuksan ang aking lumang aparador. Sa ilalim ng mga damit may isang maliit na baul. Sa loob nito ay ang mga gamit ko mula sa dati kong buhay. Kinuha ko ang isang lumang business card na matagal ko nang itinago. Ang papel ay medyo luma na, ngunit ang pangalan ay malinaw pa rin. Attorney Manuel Inigo, Public Prosecutor's Office. Hindi ko siya kaibigan, hindi ko siya kakilala, ngunit ang pangalan niya ay laging lumalabas sa balita bilang isang piskal na walang kinatatakutan, isang piskal na hindi nabibili. Ito ay isang desperadong hakbang, isang sugal. Maari niya akong pagtawanan. Maari niya akong itaboy tulad ng ginawa ng police chief. Ngunit sa puntong ito, wala nang natitira sa akin kundi ang mga desperadong hakbang. Kinabukasan, isinuot ko ang aking pinakapormal na damit. Hinarap ko muli si Doña Felicidad. May pupuntahan lang po ako, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon na wala noong nakaraang araw. Hindi na siya nagtanong kung saan. Nakita niya ang pagbabago sa aking mga mata. Hindi ko pinansin ang itim na kotse na sumusunod sa akin. Hinayaan ko sila. Dumiretso ako sa Hall of Justice, isang gusaling mukhang nakakatakot at puno ng mga taong may mabibigat na problema. Hinanap ko ang Public Prosecutor's Office. Pumasok ako sa loob. Ang puso ko'y dumadagundong, ngunit ang aking mga paay matatag. Nandito ako para makausap si Attorney Manuel Inigo, sabi ko sa babaeng nasa harapan. Tungkol sa isang kaso ng pagpatay. Ang opisina ni Attorney Manuel Inigo ay maliit at siksik sa mga folder ng kaso na nag-uumapaw sa kanyang mesa at mga estante. Ang amoy ng lumang papel at kape ay mas matapang pa kaysa sa presinto. Sa likod ng mesa ay isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang 30, nakasuot ng barong na medyo lukot at may mga matang matalas na tila kayang basahin ang kaluluwa ng kanyang kausap. Hindi siya ngumiti nang paupuin niya ako. Dr. Montoya Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Nabasa ko sa balita ang nangyari sa asawa mo. My condolences. Ang kanyang pakikiramay ay formal, hindi personal. Salamat, attorney. Sagot ko. Pero hindi ako nandito para sa pakikiramay. Nandito ako dahil ang sinasabi ng balita ay isang kasinungalingan. Sumandal siya sa kanyang upuan, pinag-krus ang kanyang mga braso. At ano ang katotohanan? Sa tingin mo? Humugot ako ng malalim na hininga. Dito nakasalalay ang lahat. Inilatag ko ang aking kwento. Simula sa mga inconsistencies sa autopsy report hanggang sa resulta ng toxicology test na ginawa ni Rico. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa succinylcholine, kung paano ito gumagana at kung gaano ito kahirap i-detect kung hindi mo alam
kung ano ang hahanapin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa winasak kong laboratorio, sa ninakaw na mga dokumento, at sa babala ng police chief. Habang nagsasalita ako, ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong pader. Hindi ko mabasa kung naniniwala ba siya o kung iniisip niyang isa lang akong asawang naghihinagpis at nawawala sa katinoan. At sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tanong niya nang matapos ako. Ang pamilya ng asawa ko. Ang kapatid niyang si Ricardo Cruz. Ang nanay niyang si Doña Felicidad. Ang pagsabi nito ng malakas ay may dalang pait at bigat. Sa wakas, nagbago ang kanyang ekspresyon, isang bahagyang pagkunot ng noo. Ang mga Cruz, isa sila sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Cebu. Bakit nila gagawin yan sa sarili nilang kadugo? Dahil natuklasan ni Paulo ang kanilang illegal na negosyo, isang drug smuggling operation na nakatago sa kanilang logistics company, at gusto na niyang umalis. Tinitigan ako ni Attorney Inigo ng matagal. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay halos nakakabingi. Inaasahan ko na itataboy niya ako. Inaasahan ko na sasabihin niyang wala akong matibay na ebidensya. Wala kang maipapakitang papeles sa akin, tama? Sabi niya. Ang test results na sinasabi mo ay unofficial. Ang kwento mo tungkol sa sinabi ng kasambahay niyo ay hearsay. Sa mata ng batas, Doktor Cruz, wala kang hawak na kahit ano. Ang pag-asa na nagsimulang umusbong sa aking dibdib ay biglang nanlamig. Tama siya. Sa huli, ito ay ang salita ko laban sa salita ng pamilya Cruz. Tumayo ako. Pakiramdam ko ay talunan. Naiintindihan ko, Attorney. Salamat sa oras niyo. Nagsimula na akong maglakad palabas ng kanyang opisina. Bawat hakbang ay isang pagkatalo. Saan mo nalaman ang tungkol sa succinylcholine? Ang tanong niya ay pumigil sa aking paglakad. Humarap ako sa kanya. Nakatayo na rin siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at mapanuri. Profession ko yan, Attorney. Alam ko kung paano magtago ng krimen gamit ang siyensya. At alam ko rin kung paano ito hanapin. Tumango siya ng dahan-dahan na para bang may isang bagay sa sinabi ko na sa wakas ay tumagos sa kanyang pagdududa. Lumakad siya papalapit sa akin. Ang mga Cruz ay hindi basta-basta. Ang police chief ay malapit sa kanila. Kung gagawin natin to, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Mas mabilis at mas malinis. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Natin? Hindi ako pwedeng magbukas ng formal na investigasyon base lang sa kwento mo. Itatapon lang yan ng korte, paliwanag niya. Pero, maari akong gumawa ng discreet inquiries. Kailangan mo akong bigyan ng isang bagay na matibay, isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Hanapin mo ang nurse na si Lila Aragon. Kung totoo ang sinasabi mo, siya ang unang hibla na pwede nating hilahin. Hindi ito isang buong oo. Ngunit hindi rin ito hindi. Ito ay isang siwang sa pader, isang pagkakataon. Paano ko siya hahanapin? Nagtatago siya at binabantayan ako. Nag-isip siya sandali. Kailangan mo ng tulong mula sa loob. Yung kasambahay niyo. Siya lang ang makakagalaw ng hindi napapansin. Lumabas ako sa Hall of Justice na may bagong bigat sa aking balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito ay bigat ng isang misyon. Ang paghahanap kay Lila Aragon ay hindi na lamang para mahanap ang katotohanan. Ito na ngayon ang susi para makuha ang tiwala ng nag-iisang tao sa sistema na maaaring tumulong sa akin. Ngunit sa pag-uwi ko, isang problema ang sumalubong sa akin. Nang subukan kong kausapin si Aling Teresita sa kusina, umiling siya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hija, pasensya na. Hindi ko na kaya. Bulong niya habang palihim na itinoon ang kanyang tingin sa isang maliit na CCTV camera na bagong kabit sa sulok ng kusina. Naglagay sila ng mga mata sa lahat ng dako. Ang gintong hawla ay lalo pang humigpit.
Ang bagong kabit na CCTV camera sa kusina ay isang matang hindi pumipikit, isang malamig na paalala na ang bawat sulok ng aking gintong hawla ay binabantayan. Ang pag-asa na dala ng pakikipag-usap ko kay Attorney Inigo ay dahan-dahang kinakain ng realidad ng aking sitwasyon. Paano ko mahahanap si Lila Aragon kung hindi ko man lang makausap ng pribado ang nag-iisang tao na maaaring makatulong sa akin? Sa loob ng 2 araw, nagmasid ako. Pinag-aralan ko ang rutinang bahay, ang galaw ng bawat kasambahay, ang mga oras kung kailan abala si Doña Felicidad sa kanyang hardin at kung kailan wala si Ricardo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Aling Teresita sa tuwing magkakasalubong kami. Isang takot na humihingi ng tawad dahil hindi siya makalapit. Naiintindihan ko. Ang kaligtasan niya ay nakataya rin. Hindi ko siya masisisi. Ngunit ang isang siyentista ay hindi sumusuko sa unang pagsubok. Kung ang isang pinto ay sarado, hahanap siya ng bintana. Kung ang bawat sulok ay may mata, hahanap siya ng lugar na bulag dito. At nakita ko ito sa pinakaordinaryong lugar, ang laundry room. Walang kamera doon. Masyadong personal, masyadong mababang lugar para pagtuunan ng pansin ng mga krus. At iyon ang domain ni Aling Teresita. Doon, siya ang reyna. Doon malaya siya. Isang gabi, habang naghahanda ako para matulog, kumuha ako ng isang maliit na piraso ng papel mula sa isang lumang notebook. Nanginginig ang aking kamay habang isinusulat ko ang mensahe. Kailangan itong maging maikli. Kailangan itong maging malinaw. At higit sa lahat, kailangan itong magbigay ng kapanatagan. Aling Teresita, kailangan ko po ng tulong niyo. Para kay Paulo, walang sino man ang makakaalam. Magkita po tayo sa lumang bodega sa likod ng hardin. Bukas ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw. Mag-iingat po kayo. Tiniklop ko ang papel sa pinakamaliit na sukat na kaya ko. Kinabukasan, isinuot ko ang isang lumang maong na pantalon. Bago ko ito inilagay sa basket ng mga labahin, maingat kong isinuksok ang maliit na papel sa pinakatagong bulsa sa loob nito. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis. Isang simpleng kilos, ngunit ang panganib ay napakatindi. Paano kung ibang kasambahay ang kumuha? Paano kung mahulog ito? Paano kung makita ito ni Doña Felicidad? Ibinaba ko ang basket sa labas ng aking silid, gaya ng dati, at nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa aking buhay. Ang buong araw ay isang pagpapanggap. Ngumingiti ako kapag kailangan. Tumango ako sa mga utos, ngunit ang aking isip ay nasa laundry room, kasama ng isang piraso ng papel na naglalaman ng aking huling pag-asa. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat tunog sa labas ng aking silid, isang kaluskos, isang yabag, ang pagaspas ng hangin, ay nagpapatindig sa aking balahibo. Ang bawat pagitan ng tunog ng orasan sa pader ay tila isang walang hanggan. Nahanap kaya niya? Nabasa kaya niya? At kung nabasa man niya, darating kaya siya? Nang ang langit sa labas ay nagsimulang magbago ng kulay mula sa itim patungo sa madilim na asul, bumangon ako. Walang ingay akong nagbihis. Dahan-dahan kong pinihit ang siradura ng aking pinto. Bawat tunog ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Naglakad ako sa madilim na pasilyo, sa ibabaw ng malamig na sahig, pababa sa hagdanan. Ang buong bahay ay natutulog pa. Lumabas ako sa pinto sa kusina patungo sa hardin. Ang hamog ng umaga ay malamig sa aking balat. Ang lumang bodega. Ito ay isang maliit na gusali sa pinakalikod na bahagi ng property, kung saan itinatago ang mga lumang kasangkapan at gamit sa paghahardin. Bibihira itong buksan. Ito ang perpektong lugar. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng alikabok at tuyong lupa ay sumalubong sa akin. Ang mga sinag ng papalapit na araw ay tumatagos sa mga siwang ng kahoy na dingding. Gumuguhit ng mga linya ng liwanag sa madilim na paligid. Naghihintay ako. 1 minuto, 2 minuto,
5 minuto. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang mabilis na tibok ng aking puso. Nagsimula ng manlamig ang aking pag-asa. Siguro ay hindi niya nakuha. Siguro ay natakot siya. Siguro ay nag-iisa lang talaga ako sa labang ito. Nang akma na akong tatalikod para bumalik, isang mahinang tunog ang narinig ko mula sa labas. Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng bodega, isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay naghatid ng isang figura na balot sa dilim. Ngunit sa liwanag na tumatagos mula sa mga siwang, nakilala ko agad ang kanyang anyo. Si Aling Teresita. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid na para bang may inaasahan siyang biglang susulpot mula sa mga anino. Isinara niya ang pinto sa likuran niya nang walang ingay. "Hija!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Diyos ko, hindi dapat tayo nagkikita ng ganito. Mapanganib ito. "Salamat po sa pagdating, Aling Teresita. Salamat po," sabi ko. Ang pasasalamat sa aking boses ay halos maging isang hikbi. Wala na po akong ibang malalapitan. Umiling siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Nakita ko ang ginawa nila sa laboratorio mo sa balita. Narinig ko ang pag-uusap ni Sir Ricardo at ng kanyang mga abogado. Hija, gagawin nila ang lahat para ilibing ang katotohanan kasama ni Sir Paulo. Kaya po kailangan ko kayo," sabi ko. Hinawakan ng kanyang magaspang na kamay. "Kailangan kong mahanap ang nurse na si Lila Aragon. Sinabi niyo pong narinig niyo siyang kausap ni Ricardo noon." Ang pagbanggit sa pangalan ni Lila ay nagdulot ng panibagong takot sa kanyang mukha. "Oo, Hija. Isang beses, bago ang lahat ng ito, nakita ko silang nag-uusap sa hardin. Galit na galit si Sir Ricardo. May isinusumbat si Lila tungkol sa isang utang. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. May alam po ba kayo kung nasaan siya? Kahit anong detalye, gaano man kaliit." Nag-isip si Aling Teresita. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagsisikap na alalahanin ang bawat detalye. Naaalala ko, narinig kong binanggit ni Lila na uuwi na lang daw siya sa probinsya nila kung hindi siya babayaran, na mas tahimik pa ang buhay doon. "Anong probinsya po?" tanong ko. Ang aking puso ay tumitibok ng mas mabilis. Sa pagkakatanda ko, binanggit niya ang Ormoc sa Leyte. Doon daw nakatira ang kanyang lola. Ormoc, Leyte. Isang pangalan, isang lugar, isang konkretong simula. Ito na ang hibla na sinasabi ni Attorney Inigo. "Bakit niyo po ito ginagawa, Aling Teresita? Bakit niyo po isinusugal ang sarili niyo para sa akin?" tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang higit pa sa awa. Nakita ko ang pagmamahal. Pinalaki ko si Sir Paulo, Hija. Para ko na siyang tunay na anak. Naalala ko pa noong bata siya, noong nagkasakit ang anak ko, at wala akong pambili ng gamot. Kinuha niya ang lahat ng laman ng alkansya niya at ibinigay sa akin. "Para po gumaling si Benben," sabi niya. "Paano ko hahayaan na dungisan nila ang pangalan ng isang batang may ganoong kabuting puso? Utang ko sa kanya na lumabas ang katotohanan." Ang kwento niya ay isang mainit na agos na dumaloy sa nanlalamig kong pag-asa. Sa gitna ng kasamaan ng pamilyang ito, may isang pusong nanatiling tapat. "Kailangan ko nang bumalik, bago pa may makapansin sa atin," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging apurado. "Hija, mag-iingat ka ng husto. Ang galit ni Sir Ricardo ay parang apoy. Lahat ng humarang sa kanya ay sinusunog niya." Tumango ako. "Mag-iingat po ako. Salamat po ulit, Aling Teresita. Hindi ko po ito makakalimutan." Umalis siya ng kasing tahimik ng kanyang pagdating. Isang anino
na naglaho sa papalapit na liwanag ng umaga. Naiwan akong mag-isa sa bodega. Hawak ang isang pangalan at isang lugar. Ormoc, Leyte, ang susi. Ngunit sa pagbalik ko sa aking silid, sa pagpihit ko sa seradura ng walang ingay, hinarap ako ng isang bagong pader na mas mataas pa kaysa dati. Hawak ko na ang susi. Pero paano ako makakalabas sa kulungang ito para hanapin ang pinto kung saan ito nararapat? Paano makakarating sa Leyte ang isang bilanggo na binabantayan ng bawat anino sa sarili niyang tahanan? Ang susi ay nasa aking mga kamay, ngunit ang pinto ay nasa kabilang isla at ako'y nakakadena sa ginto at marmol. Bawat araw na lumilipas, alam kong si Lila Aragon ay maaaring lalong magtago o, mas malala pa, patahimikin ng tuluyan. Ang oras ay ang pinakamalaking kalaban ko. Ang sagot ay dumating sa akin hindi mula sa siyensya, kundi mula sa aking dugo. Lumaki ako sa dagat. Ang alon ng aking naging duyan. Ang alat ng hangin ang aking naging hininga. Habang ang mga cruise ay naglalakbay sa kanilang mga eroplano at luxury cars, ang pamilya ko ay naglalakbay sa pamamagitan ng bangka. At doon, sa kahinaan na nakikita nila sa aking pagiging taga-isla, doon ko nahanap ang aking lakas. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa aking isipan, isang plano na mapanganib at nangangailangan ng perpektong tiyempo. Kinabukasan, isinuot ko ang damit na panluksa na ibinigay nila sa akin. Bumaba ako para sa almusal. Ang aking mukha ay isang maskara ng kalmadong pighati. Pupunta po ako sa simbahan, sabi ko kay Doña Felicidad. Mag-aalay ako ng panalangin para sa ikasiyam na araw ni Paulo. Sa aming kultura, ang ikasiyam na araw ng pagkamatay ay sagrado. Ang pagtanggi sa isang byuda na manalangin sa araw na ito ay isang kalapastanganan na kahit si Doña Felicidad ay hindi gagawin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Ngunit sa huli ay tumango siya. Isasama mo ang driver. Opo, sagot ko. Isang sagot na kapwa pagsang-ayon at panlilinlang. Ang simbahan ng Santo Niño ay puno ng mga tao, mga deboto, mga turista, mga pulubi. Ito ang perpektong lugar para sa isang taong gustong mawala. Ang itim na kotse na naghatid sa akin ay naghihintay sa labas. Pumasok ako sa simbahan, lumuhod at nagkunwaring nagdarasal. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa bawat pinto, bawat pasilyo. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ako at naglakad. Hindi papunta sa pangunahing labasan, kundi sa isang maliit na pinto sa gilid na patungo sa daan kung saan naroon ang carbon market. Sa sandaling makalabas ako, tumakbo ako. Isiniksik ko ang sarili sa dami ng mga tao, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at ng amoy ng mga prutas at isda. Ang mundo ng mga cruise ay malinis, tahimik at kontrolado. Ang mundong ito ay magulo, maingay at malaya. Dito, isa lang akong ordinaryong mukha sa libo-libo. Nang maramdaman kong ligtas na ako, pumasok ako sa isang maliit na tindahan at bumili ng pinakamurang cellphone at SIM card. Sa isang madilim na eskinita, nanginginig kong idinial ang numerong matagal ko nang kabisado. Ang numero ng aking ama. Sa kamotes, 2 ring lang. Sumagot siya. Hello? Tay, sabi ko. Ang aking boses ay halos mabasag. Belle, anak? Diyos ko, ayos ka lang ba? Sinusubukan ka naming tawagan pero... Tay, makinig po kayo. Putol ko sa kanya. Ang bawat salita ay kailangang maging mabilis at malinaw. Wala po tayong oras. Kailangan ko po ng tulong nyo. Walang pag-aalinlangan. Walang tanong. Ang tanging sinabi niya ay, ano ang kailangan mo, anak? Ang simpleng tanong na yon, na puno ng walang kondisyong tiwala at pagmamahal, ay halos magpaiyak sa akin. Ito ang pamilyang kinalakihan ko.
Ito ang pag-ibig na totoo. Kailangan niyo po akong sunduin ngayong gabi. Sa bangka, ibinigay ko sa kanya ang pangalan ng isang maliit at abandonadong pier sa Mactan, malayo sa mga pangunahing daungan, isang lugar na alam ng bawat mangingisda, ngunit lingid sa kaalaman ng mga mayayaman. Maghihintay po ako pagsapit ng hating gabi. Anak, delikado ang dagat sa gabi. Mas delikado po dito, Tay, please. Isang saglit na katahimikan. Mag-iingat ka, anak. Darating ako. Hihintayin mo ako. Ibinaba ko ang tawag. Binalik ko ang SIM card at itinapon sa kanal kasama ng telepono. Kailangan ko nang bumalik bago pa nila mapansin na matagal akong nawala. Ang pagbalik sa simbahan at sa kotse ay isang malaking sugal. Ngunit sa awa ng Diyos, nang bumalik ako, ang driver ay nagbabasa lamang ng dyaryo, hindi man lang napansin ang aking pagkawala. Ang gabi ay bumagsak na parang isang kumot ng kadiliman. Sa ilalim nito, isinilid ko sa isang maliit na bag ang lahat ng kaya kong dalhin. Ilang damit, ang kaunting perang naitabi ko, at ang business card ni Attorney Inigo. Naghintay ako nang ang buong mansyon ay tulog na at ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aking puso. Dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Hindi ako dumaan sa hagdanan. Dumaan ako sa bintana ng kusina na alam kong may sira ang trangka. Tahimik akong tumalon palabas. Ang paglalakbay patungo sa abandonadong pier ay isang paglalakbay sa kadiliman. Sakay ng 3 magkakaibang jeepney. Bawat anino ay tila isang bantay. Bawat ugong ng sasakyan sa malayo ay tila ang itim na kotse na humahabol sa akin. Sa wakas, narating ko ito. Ang pier ay isang mahabang dila ng nabubulok na kahoy na nakausli sa dagat. Ang amoy ng ngalat at lumot ay sumalubong sa akin. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Umupo ako sa dulo ng pier, niyakap ang aking sarili sa lamig at naghintay. Nagdaan ang mga minuto na parang oras. Ang dagat sa aking harapan ay isang malawak na kadiliman na puno ng pangako at panganib. Nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga pagdududa. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung nahuli siya? Paano kung nahuli ako? At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang bumasag dito. Isang mahinang ugong na papalapit mula sa laot. Ang tunog ng isang motor ng bangka. Ang mahinang ugong ay unti-unting nagkaroon ng hugis sa kadiliman. Isang maliit na bangkang demotor. Ang kanyang ilaw ay sumasayaw sa ibabaw ng mga alon. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang figura na kilalang-kilala ko kahit sa layo. Ang aking ama. Ang kanyang katawan na hinubog ng araw at dagat ay isang tore ng lakas at kapanatagan. Anak, dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, sapat na para pawiin ang lahat ng takot sa aking dibdib. Tinulungan niya akong sumakay. Sa sandaling makatapak ako sa sahig ng bangka, ang pamilyar na amoy ng kahoy, isda at dagat ay yumakap sa akin. Ito ang amoy ng aking kabataan. Ito ang amoy ng tahanan. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon, sa gitna ng kadiliman, sa ibabaw ng malawak na karagatan, naramdaman ko sa wakas na ligtas ako. Ang biyahe patawid sa dagat ay isang paglalakbay pabalik sa aking sarili. Ang bawat patak ng alat na tubig na tumatama sa aking muka ay tila naguhugas sa dumi ng syudad, sa kasinungalingan ng mansyon, sa sakit ng pagtataksil. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang Cebu ay unti-unting naging isang kumpol na lang ng mga kumikinang na ilaw, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng abot tanaw. Hindi nagtanong ang aking ama tungkol sa mga detalye, hindi niya sinubukang ungkatin ang sugat. Sa halip, inabutan niya ako ng isang termos na may mainit na kape at isang balot ng kanin na may tuyo. Sa gutom at pagod ko, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Mas masarap pa sa lahat ng handa sa mga piging ng mga krus.
Magpahinga ka anak, sabi lang niya. Ako na ang bahala. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming araw, natulog ako. Isang pagtulog na walang bangungot. Idinuduyan ng ugong ng motor at ng ritmo ng mga alon. Pagdating namin sa Ormoc, ang sumalubong sa amin ay hindi isang marangyang daungan, kundi isang maliit na baybayin kung saan ang mga bangka ng mangingisda ay payapang nakahimlay sa buhangin. Ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng sariwang isda. Ang ingay ng trapiko ay napalitan ng tilaok ng mga manok at tawanan ng mga batang naglalaro. Ang simoy ng hangin ay malinis at sariwa. Nagsimula kaming magtanong-tanong. Hindi ito isang high-tech na imbestigasyon na may mga computer at database. Ito ay isang paghahanap na nakabase sa tiwala at pakikipagkapwa-tao. Gamit ang apelidong Aragon, isa-isa naming nilapitan ang mga nakatatanda sa baryo, ang mga tindera sa palengke. Sa wakas, isang matandang babae na nagtitinda ng gulay ang nagturo sa amin. Si Aragon, oo, ang lola ni Lila. Doon lang sa may dulo, malapit sa mga puno ng niyog, ang bahay na may mga tanim na orkidyas. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis habang tinatahak namin ang maliit na daan patungo sa bahay. Isang simpleng bahay kubo na papalibutan ng mga bulaklak ang bumungad sa amin. Isang matandang babae na kulubot na ang balat, ngunit may matalas pa ring mga mata ang lumabas. Magandang umaga po. Hinahanap po namin si Lila Aragon. Sabi ko sa pinakamagalang na paraan. Ang mukha ng matanda ay agad na nagbago. Ang kaunting ng ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng pag-iingat at takot. Wala siya dito. Lola, ako po si Isabela. Sabi ko, sinubukang abutin ang kanyang tiwala. Kailangan ko po siyang makausap. Mahalaga po ito. Tungkol po ito sa katarungan. Umalis na kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging matigas. Matagal na siyang umalis. Wala na akong balita sa kanya. Wala kayong mapapala dito. At isinara niya ang pinto. Isang pagsara na kasing tigas ng pagtanggi ng sistema sa Cebu. Napaupo ako sa isang malaking bato sa di kalayuan. Ang pag-asa na binuo ko sa loob ng ilang araw ay unti-unting gumuho. Isang dead end. Isang pagkabigo. Paano kung ito na ang dulo? Paano kung huli na ang lahat? Tumingin ako sa dagat, sa parehong dagat na nagdala sa akin dito. Ang ganda nito ay tila isang pangungutya sa aking kabiguan. Nang akma na kaming aalis, ang pinto ng bahay kubo ay bahagyang bumukas. Hindi lumabas ang matanda. Tanging ang kanyang nanginginig na kamay ang lumabas. May hawak na isang maliit at lukot na piraso ng papel. Inabot niya ito sa aking ama. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging ang kanyang mga mata na puno ng luha at takot ang nangusap. At muli, ang pinto ay nagsara. Binuksan ng aking ama ang papel at ibinigay sa akin. Nakasulat dito, sa isang sulat kamay na halatang nanginginig, ay hindi isang address sa Ormoc. Ito ay isang address sa Mactan, Cebu, sa isang lugar na tinatawag na Lapu-Lapu. Ang piraso ng papel sa aking kamay ay parang isang nagbabagang uling. Mactan, Cebu. Ang lugar kung saan ako tumakas ay siya rin palang lugar kung saan ko kailangang bumalik. Si Lila Aragon ay hindi tumakas palayo. Nagtago siya sa pinakapamilyar na lugar, sa ilalim mismo ng ilong ng mga krus, isang sugal na napakatapang. Babalik tayo, sabi ko sa aking ama. Ang aking boses ay puno ng panibagong determinasyon. Ang paglalakbay pabalik ay kabaligtaran ng pag-alis ko. Hindi na ito isang pagtakas patungo sa kaligtasan, kundi isang tahimik na pagsugod sa gitna ng panganib. Ang bawat alon na humahampas sa aming bangka ay tila nag-uudyok sa akin na bilisan. Ang bawat minuto na lumilipas ay isang minutong maaaring magbago sa lahat.
Nang makarating kami sa baybayin ng Cebu, hindi na ako bumalik sa abandonadong pier. Ibinaba ako ng aking ama sa isang lugar na mas malapit sa Lapu-Lapu City, sa isang komunidad ng mga mangingisda, kung saan ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay. "Hindi kita iiwan, anak," sabi niya. "Mas ligtas po kayo kung babalik na kayo sa Camotes, Tay. Kung may mangyari sa akin, ayokong madamay kayo." Sagot ko, "Ito po ay laban ko." Ang pagpapaalam ay mabigat, ngunit kailangan. Sa huling pagkakataon, niyakap ko ang lakas at tapang na ibinigay niya sa akin at humakbang ako pabalik sa mundong iniwan ko. Ang address ay nagturo sa akin sa isang lumang apartment building sa isang siksikang lugar sa Lapu-Lapu. Ang amoy ng tuyo ay napalitan ng amoy ng usok at alikabok. Ito ang uri ng lugar kung saan ang mga tao ay abala sa sarili nilang buhay, kung saan madaling magtago at maging isang anino. Umakyat ako sa ikatlong palapag. Ang pasilyo ay madilim at makitid. Huminto ako sa tapat ng pinto bilang 2B. Huminga ako ng malalim bago kumatok. 3 mahinang katok. Walang sumagot. Kumatok ako ulit. Mas malakas ng kaunti. Narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa loob. "Sino yan?" Isang nanginginig na boses ang sumagot mula sa loob. Halos isang bulong. "Lila?" Ang pangalan ko ay Isabela Cruz, sabi ko. Idinikit ang aking bibig malapit sa pinto para marinig niya. "Asawa ako ni Paulo. Hindi ako naparito para manakit. Kailangan lang kitang makausap. Please." Isang mahabang katahimikan. Narinig ko ang dahan-dahang paggalaw ng kadena at ang pagpihit ng seradura. Ang pinto ay bahagyang bumukas, sapat lang para makita ko ang isang mata na puno ng takot. Ang babaeng nakatayo sa likod nito ay payat. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang balat ay maputla. Malayo sa imahe ng isang babaeng bayaran na ipinipinta ng media. Isa siyang babaeng nagtatago. Isang babaeng bihag ng sarili niyang takot. "Hindi kita kilala," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Umalis ka na. Baka mapahamak ka lang dito." "Mapapahamak tayong pareho kung mananahimik tayo." Giit ko. Isinandal ang aking kamay sa pinto para hindi niya ito maisara. "Leila, alam ko na pinilit ka lang nila. Alam kong biktima ka rin." Ang mga salitang iyon, biktima ka rin, ang tila bumasag sa kanyang depensa. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Binuksan niya ang pinto ng tuluyan. Ang loob ng apartment ay halos walang laman. Isang kutsyon sa sahig, isang maliit na mesa, at ilang dilata sa isang sulok. Ito ang tirahan ng isang taong handang tumakas anumang oras. "Paano mo ako nahanap?" tanong niya. Niyayakap ang kanyang sarili na parabang nilalamig. "Hindi na yun mahalaga," sabi ko. "Ang mahalaga, nandito na ako at kailangan kong malaman ng totoo para kay Paulo." Sa pagbanggit ko sa pangalan ng aking asawa, tuluyan na siyang humagulgol. Isang iyak na puno ng pagsisisi, takot at pighati. Umupo siya sa sahig at umupo rin ako sa tapat niya. Hinayaan siyang ilabas ang lahat. Nang sa wakas ay huminahon siya. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang salaysay ay isang tapestry ng desperasyon at panlilinlang. May malaki siyang utang dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina. Nilapitan siya ni Ricardo Cruz na alam ang kanyang sitwasyon. Ang alok. Akitin si Paulo. Dalhin sa isang hotel at payagan silang magtanim ng droga para sa isang frame-up. Isang malaking halaga ng pera na makakatubos sa kanyang pamilya. Pumayag ako, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Akala ko, yun lang, isang frame-up lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may iba pa siyang plano. Sa loob ng hotel room, habang si Paulo ay naliligo, pumasok si Ricardo. Hindi nag-iisa.
May kasama siyang dalawang lalaking malalaki ang katawan. Pinilit nilang painumin si Paulo ng alak na may pampatulog. At habang si Paulo ay walang kalaban-laban, nakita ni Lila kung paano personal na itinurok ni Ricardo ang isang syringe sa braso ng sarili niyang kapatid. Hindi ako makagalaw sa takot, patuloy niya. Pagkatapos, inilagay nila siya sa bathtub. Inayos nila ang lahat para magmukhang isang overdose. Binayaran ako ni Ricardo ng mas malaki kaysa sa napag-usapan at sinabi niya sa akin, subukan mong magsalita at ang pamilya mo sa Leyte ang isusunod ko. Ang kwento niya ay kumumpirma sa lahat ng hinala ko. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ito na. Hawak ko na ang katotohanan. Lila, kailangan kitang tumestigo. Sabi ko, ang aking boses ay marahan ngunit puno ng diin. Hindi ka na nag-iisa. May piskal na handang makinig. Poprotektahan ka namin. Umiling siya. Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan nila. Abot kahit saan. Mas malakas ang katotohanan, Lila. Mas malakas ang katarungan para kay Paulo. Inabot ko sa kanya ang business card ni Attorney Inigo. Tinitigan niya ito na para bang isa itong angkla sa gitna ng isang rumaragasang bagyo. Nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, isang maliit na ningas ng pag-asa at tapang ang nagsimulang sumiklab. Sige, sabi niya sa wakas. Isang salitang binitawan niya na parang isang huling hininga. Gagawin ko. Para kay Paulo. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa akin. Ngunit ito ay isang tagumpay na panandalian. Kasabay ng kanyang pagsang-ayon, isang malakas at marahas na pagkatok ang yumayanig sa pinto ng apartment, sapat para mapatalon kaming dalawa. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay isang pagdurog, isang sigaw, mula sa labas ang tumusok sa manipis na pader ng apartment, isang boses na puno ng awtoridad at pagbabanta. Pulis! Buksan niyo to! Alam naming nandyan kayo! Nagkatinginan kami ni Lila. Ang aming mga mukha ay kapwa na mutla sa sindak. Ang ningas ng pag-asa ay biglang sinakmal ng isang dambuhalang anino ng kapahamakan. Hindi nila ako sinundan. Mas malala pa. Ang buong panahong ito, si Lila ay hindi lang nagtatago. Siya ay binabantayan. At ako ang pumasok sa kanilang bitag. Wala kang tatakbuhan, sabi ng pulis sa labas, kasabay ng isa pang malakas na kalabog sa pinto. Ang kahoy na pinto ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang apartment ay naging isang bitag. Tumingin ako sa paligid. Isang bintana. Ang tanging daan palabas. Tumingin ako kay Lila. Siya'y paralisado sa takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Lila, makinig ka sa akin. Sabi ko, hinawakan ang kanyang mga balikat para makuha ang kanyang atensyon. Hindi tayo pwedeng mahuli dito. Kung makuha ka nila, hindi ka na makakapagsalita pa. Kailanman. Ang sinabi ko ay tila gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Tumango siya, nanginginig. Tinulak ko ang maliit na mesa sa ilalim ng bintana. Dumaan ka dito. Tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Paano ka? Tanong niya. Kailangan nila ng diversion. Ako ang diversion, sabi ko. Tumingin ako sa pinto na anumang oras ay babagsak na. May fire escape sa labas. Gamitin mo yan. Pumunta ka sa address na yan, sabi ko. Tinuro ang business card ni Attorney Inigo na hawak pa rin niya. Huwag kang magtitiwala sa kahit sinong pulis. Siya lang. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Ngayon na. Sa isang huling malakas na suntok, bumigay ang seradura ng pinto. Bumukas ito ng malakas. Takbo! Sigaw ko kay Lila. Umakyat siya sa bintana at tumalon palabas. Kasabay nito, pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis.
Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at professional. Isabella Cruz, sabi ng isa, na para bang nagbabasa lang ng pangalan sa isang listahan. Sumama ka sa amin. Para saan? Anong kaso? Tanong ko. Sinisikap na patagalin ang oras. Obstruction of justice, sabi niya, habang papalapit at dinadakma ang aking braso. At trespassing. Habang kinaladkad nila ako palabas, nagawa kong sumulyap sa fire escape. Wala na si Lila. Sana ay nakatakas siya. Iyon na lang ang tanging pag-asa na pinanghahawakan ko habang isinasakay nila ako sa isang police car na walang marka. Ang sumunod na 2 araw ay isang bangungot ng interogasyon at psikolohikal na digmaan. Dinala nila ako sa isang presinto sa liblib na lugar. Walang formal na kasong isinampa. Walang abogado. Ang tanging ginawa nila ay paulit-ulit na tanungin ako, pagurin at gutumin. Sinubukan nilang sirain ang aking loob. Wala kang laban sa mga Cruz, sabi ng interogador. Sumuko ka na lang para na rin sa kaligtasan mo. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, ang aking determinasyon ay lalong tumitibay. Habang ginagawa nila ito sa akin, alam kong si Lila ay may oras para makarating kay Attorney Inigo. Ang aking pagkakakulong ay ang kanyang kalayaan. Sa 3 araw, bumukas ang pinto ng interrogation room, ngunit hindi ang interogador ang pumasok. Si Attorney Manuel Inigo. Sa likod niya ay ang police chief na ang mukha ay kasing itim ng kanyang budhi. Bitawan niyo siya, sabi ni Attorney Inigo. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi ko pa narinig dati. Wala kayong kaso. At kung hindi niyo siya bibitawan sa loob ng 5 minuto, magsasampa ako ng kaso ng illegal detention laban sa buong presinto na to. Nakalabas ako. Ang unang sinag ng araw na tumama sa aking mukha ay parang isang pagpapala. Nasaan si Lila? Tanong ko agad kay Attorney Inigo. Nasa ligtas na lugar, sagot niya. Isinailalim na siya sa Witness Protection Program at isinalaysay na niya ang lahat sa ilalim ng isang sinumpaang salaysay. Mayroon na tayong sapat na dahilan para muling buksan ang kaso. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabilis na pag-usad ng mga pangyayari. Isang warrant of arrest ang inilabas para kay Ricardo Cruz. Nagpiyansa siya. Si Doña Felicidad ay isinailalim sa investigasyon. Ang buong Cebu ay nag-abang sa tinawag ng media na trial of the decade. Ang courtroom ay naging isang teatro. Ang bawat upuan ay puno. Si Ricardo, sa kanyang mamahaling suit, ay umupo ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga abogado ay tila isang pader sa paligid niya. Si Doña Felicidad ay nasa likuran, ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Ang unang araw ng paglilitis ay ang aking testimonya. Bilang isang byuda at isang forensic expert, ipinaliwanag ko sa korte ang bawat detalye ng siyensya sa likod ng aking mga natuklasan. Ang livor mortis, ang toxicology, ang epekto ng succinylcholine. Nagsalita ako, hindi lang bilang isang dalubhasa, kundi bilang isang asawang inagawan ng katarungan. Ngunit ang tunay na bomba ay sumabog sa 2 araw. Tinawag ni Attorney Inigo ang kanyang star witness. Pumasok si Lila Aragon sa courtroom na papaligiran ng mga gwardiya. Hindi na siya ang babaeng natatakot na nakita ko sa apartment. Ang kanyang buhok ay maayos. Ang kanyang damit ay simple, ngunit malinis. At habang naglalakad siya patungo sa witness stand, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang, kay Ricardo. Nang simulan niyang isalaysay ang mga nangyari sa hotel, ang buong courtroom ay natahimik. Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ng mga Cruz. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pag-aalala. Pagkatapos ay ng galit
at sa huli, ng purong sindak. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nangyari nang ipakita ni Attorney Inigo ang isang CCTV footage, isang video na palihim na kinunan ni Lila gamit ang kanyang cellphone habang nagtatago sa banyo ng hotel. Malabo ang kuha, ngunit sapat na para makita ang mukha ni Ricardo na nakatayo sa tabi ng walang malay na katawan ni Paulo. Hawak ang isang syringe. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na tapos na ang laro. Ngunit bago pa man matapos ang sesyon, isang kaguluhan ang naganap sa likuran ng courtroom. Tumayo si Doña Felicidad. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mukha ay nababalot ng luha at panginginig. Ako! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Ako ang may kasalanan. Itigil niyo na to. Ako ang nagtulak sa kanya. Ako ang nagsabi na si Paulo ay isang kahinaan. Ako ang pumatay sa anak ko. Ang kanyang pag-amin ay isang kulog na yumanig sa buong pundasyon ng korte. Isang ina na umamin sa kasalanan para subukang iligtas ang isa pang anak. Isang huling, desperadong sakripisyo na lalo lamang nagdiin sa kanila sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Ang courtroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang martilyo ng hukom ay paulit-ulit na pumukpok, ngunit ang tunog nito ay nalunod sa ingay ng katotohanang sa wakas ay lumaya. Isang taon na ang lumipas mula nang ang martilyo ng hukom ay huling pumukpok. Isang tunog na naghudyat sa pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay at ang simula ng isa pa. Si Ricardo Cruz ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan at kasamaan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay ngayon isang paalala ng isang kahihiyan na hindi na mabubura. Si Doña Felicidad, dahil sa kanyang pag-amin, ay nahatulan din, bagamat mas maikling sentensya. Ngunit alam ko, ang tunay niyang kulungan ay hindi ang selda na may rehas na bakal, kundi ang bilangguan ng sarili niyang pagsisisi, isang habambuhay na pagdurusa na mas matindi pa sa anumang hatol ng korte. Sa aming huling pagkikita, sa pasilyo ng korte, tiningnan niya ako. Wala nang pagmamataas sa kanyang mga mata. Tanging isang basag na anyo ng isang inang nawalan ng lahat. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit sa katahimikan na yon, may isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Hindi pa ito pagpapatawad. Siguro ay hindi na darating ang araw na yon. Ngunit ito ay isang pagtanggap. Ang pangalan ni Paulo ay nalinis. Ang kanyang alaala ay naibalik sa dapat nitong kalagyan. Isang mabuting tao na nagmahal at sinubukang gawin ang tama. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Ang katarungan na ipinaglaban ko ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa kanyang karangalan. Tinanggihan ko ang lahat ng yaman ng mga Cruz. Ang bawat sentimo mula sa kanila ay may bahid ng dugo at luha. Bumalik ako sa aking propesyon, hindi na sa Cebu, kundi dito sa isang maliit na probinsya, kung saan ang mga kaso ay hindi kasing dami, ngunit ang pangangailangan sa katotohanan ay pareho pa rin. Dito, ako ay si Dr. Isabela Montoya. Ibinaba ko na ang apelyidong Cruz, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paglaya. Si Lila Aragon, matapos ang lahat, ay binigyan ng bagong buhay sa ibang bansa. Minsan, nakakatanggap ako ng isang postcard na walang pangalan, tanging isang larawan ng isang lugar na may niyebe at isang simpleng salitang nakasulat. Salamat. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng kamotes sa mismong lugar kung saan ako lumaki. Ang aking mga paa ay nakalubog sa buhangin habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel
at lila sa kalangitan. Ang mga alon ay payapang humahalik sa baybayin, isang ritmo na kasing tanda ng panahon. Hindi, hindi ako nag-asawang muli. Hindi ko hinanap ang kaligayahan sa pag-ibig ng ibang lalaki. Ang healing na natagpuan ko ay hindi isang romantikong wakas. Ito ay mas malalim, mas tahimik. Natagpuan ko ito sa pag-angat ng aking sarili mula sa abo. Natagpuan ko ito sa bawat kasong nalulutas ko, sa bawat katotohanang naibubunyag ko. Natagpuan ko ito sa aking tagumpay, isang tagumpay na binuo hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng katalinuhan, katatagan, at isang pusong hindi sumuko. May isang maliit na bahay na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang pintura nito ay sariwa pa. Isang maliit na klinika, ang Montoya Forensic Clinic. Ang unang forensic facility sa labas ng malalaking syudad, itinayo mula sa aking sariling ipon at pagsisikap. Ito ang aking tagumpay. Ito ang aking kapayapaan. Tumingin ako sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang pag-ahon at pagbaba, gaya ng buhay. May mga pagkakataong ito'y rumaragasa at mapanira. Ngunit sa huli, palagi itong bumabalik sa pagiging payapa. Ang pagtahimik ng mga alon, hindi ko pa siya lubusang napapatawad. Siguro, may mga sugat na hindi na talaga naghihilom. Ngunit payapa na ako. At sa mundong puno ng ingay at kasinungalingan, ang kapayapaan ay isang kayamanan na higit pa sa anumang ginto.